Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. Hindi po tayo ngayon makapag-live dahil paputol-putol ang internet. So, na-upload video na lang tayo. At gagawin na lang natin ito sa ating premiere. Okay, ngayon pa man, patuloy ang ating YouTube channel dahil marami pa rin ang mga katanungan na dapat nating sagutin. At bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Neil Palarit. Ang sabi niya, Sir, tanong lang, Armscore baril ko na practical series na 1911. Pwede ko ba gamitan ito ng mga magandang bala na hollow point? Okay, so alamin natin kung ang hollow point ba ay nakakasira. Bakit tinatanong niya at ano bang epekto nito sa baril? Itong mga hollow point na ito at bakit may hollow point pa? Okay, so yan. At bago natin yan sagutin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil ang ating YouTube channel ay nakalaan sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan natin para makapag-aral. Kahit maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. At lalo't higit, maraming salamat doon sa ating sponsor na si Sir Noy Peace America ng Virginia, USA. So, maraming salamat Sir sa patuloy na pagtulong mo. At tayo nakaraos na nakabili na tayo ng mga school supplies, mga bag ng ating mga tinutulungan ng mga bata. Kaya pagpalain ka ni Lord, bagaman ayaw mong magpakilala, bigyan ka ng mga ng maraming blessing, mabuting kalusugan, 10 ng iyong buong pamilya. Okay yan, at punta na tayo dito sa katanungan ni Neil Palarit. Okay, pwede ba yung mga hollow point sa mga Armscore? Okay, hindi lang ito sa Armscore, sa lahat ng mga baril na kahit anong baril, para malaman natin kung ano ba ang epekto nito sa baril. Okay, bakit ba may hollow point pa? Okay, alam naman natin ang hollow point yan ay dinesign pang pang self-defense yan. Kaya nga ginawa yan ay para lumakas ang stopping power. Okay, kahit pa hindi yan 1911, kahit anong caliber niyan, kasi yan ay bumubuka. Pag tumama yan sa laman, bubuka yan. Siyempre, pag lumapad yan, lalakas ang impact niyan. Okay, so at lalakas ang stopping power niyan, ang knocking power. So yun talaga ang design niyan. Pero walang pinag-iba yan doon sa mga bala na bull na buo, pointed na mga buo. Pareho lang yan kasi yan ang tawag diyan ay jacketed hollow point. Ito namang isa ay FMG, full metal jacket naman ito. Okay, kaya at yung paka-jacket niyan pareho lang. Itong hollow point, ginawa lang nilang guwang yung ano niyan, pero pareho lang yan. Okay, so kaya pwede mong ibala yan. Ang tanong lang ay namimili ba ng baril, ng balang iyong baril? Yun ang tanong diyan. Okay, so kasi ang mga 1911, lalo yung mga GI, yung mga government issue, ay yung mga sinaunang mga 1911 na talagang yan ay nahihirapang balahan ng hollow point. Okay, kasi nga nagpi-failure to feed yan. Okay, sa mga bagong mga modern na baril ngayon, lalo na yung itong mga striker fight, walang problema ang hollow point. Okay, so tingnan natin kung ano nagiging problema ng hollow point. Okay, ang sabi, ang hollow point, 45 ECP na bala ay hindi physically nakaka-damage o nakakasira ng structural at nagiging harmful ba ito sa mga baril? Hindi po ito nagiging harmful sa mga baril. Kasi ang pressure niyan ay pareho lang. Ang problema niyan ay hollow point na plus P. Okay, yung mga plus P, P plus,
na mga ano, ibig sabihin yan, high pressure, mas maraming pulbura. Pero kung standard lamang na hollow point yan, hindi naman plus P, ang titingnan ninyo ay plus P o P plus. Kahit pa yan ay mga standard na mga bala na full metal jacket, hindi hollow point, iyon ang nakakasira ng baril. Kung palagi mong ginagamitan ng plus P. Pero kung paminsan-minsan lamang at bakit pa may mga plus P? Para mas malakas. Pang self-defense din yan. Pang self-defense din. So, ang plus P na bala at saka hollow point ay pang self-defense. Okay. Ang sabi mo ay pwede bang balahan? Pwede. Pero pag ikaw ba'y magpa-practice, hollow point bang gagamitin mo? Abay, sobrang yaman mo naman. Ang mahal niyan. Halos doble ang presyo niyan. Hindi naman advisable na palagi mong gagamitan ng hollow point. Ginagamit lang ang hollow point sa pag-practice para malaman mo kung ang iyong baril ba ay namimili ng bala. Okay, namimili ba ng bala yan? Kung yan ba ay ayaw mag-chamber load sa hollow point. Kasi nga, yung mga 1911 na mga old model, yung mga standard, yan ay namimili ng bala. Kaya nga, may video rin tayo na dapat ipatrotting mo. Okay, ipatrotting mo yung baril para hindi maging hindi namimili ng hollow point. So kung ang tanong mo ay nakakasira ba yan o pwede bang balahan yan? Pwede ang balahan pang self-defense. Kung ikaw naman ay maraming pera at ginagamit mo yun sa pag-practice, walang problema. Pero kung babalahan mo kung balak mong gumamit ng hollow point para sa iyong self-defense, pang self-defense, dapat testingin mo ng mga 2 hanggang 3 magazine yung iyong baril sa hollow point. Kung yan ba ay bumabatangal, kung yan ba ay nagpipilyor to feed, kung may malfunction ba yan sa hollow point. Kaya dapat testingin mo muna. Kasi pag sinabi ko, sige, pwede yan. Yung pala naman baril mo, namimili pala, ayaw pala ng hollow point. Ay di ngayon, pagdating ngayon sa gipitan, hindi mo tinisting yung iyong baril. Ay, nandun na. Sinisi mo na ngayon ako. Sabi ni Pinoy Firearms Instructor, pwede. Paano ito ngayon? Napapalabang ka na ngayon ng putukan. Di ako ngayon ang sinisisi mo. Pwede yan. Pero testingin mo muna kung yung iyong baril ba ay okay sa hollow point. Testingin mo. At pag natesting mo nga yan ng mga at least 2 magazine na walang malfunction, di walang problema. Ang problema niyan, sinabi kong pwede, hindi mo naman ngayon tinisting. Testingin mo muna kung po pwede. Pero kung ang tanong mo yung nakakasira ba yan, hindi po yan nakakasira. Ang nakakasira ng baril ay yung mga plus P. Kasi nga, yung plus P, madaming powder yun, kaya nga plus powder yun malakas ang pressure, madaling, pag mas maraming powder, malakas ang pressure, malakas mag-init ang iyong baril, yun ang nakakasira ng baril. At nakakasira din yan dahil ang lakas ng recoil niyan. So yun ang nakakasira niyan. Pero ibig ko sabihin, hindi naman yan makakasira kung paminsan-minsan mo lang ipinuputok. Makakasira lang yan kung palagi mong ginagamitan ng plus pinabala. Ang plus pinabala
ay pang self-defense din yan. Pinalakas. So, yun. Siyempre, mas mahal din yan. Ang sabi nga sa ating mga research ay kinakailangan i-diet mo yung iyong baril sa mga plus P. Walang masama kung pan-testing mo lamang yan para malaman mo kung gaano kalakas, maramdaman mo kung ano ang recoil impact nito, para hindi ka magulat kung ito ay ginamit mo. Kasi kung halimbawa, hindi mo ngayon ipinuputok yung baril mo ng plus P, P+, ngayon siyempre, hindi ka nag-anticipate kung gaano kalakas yan. Ngayon pinutok mo, bigla ka nagulat, baka may tapon mo pa yung baril mo. Okay, so dapat alam mo lang gamitin kung paano kontrolin yung mga ganong kalakas na bala. May experience ka. Pero hindi na-advise na yun ay gamitin mo sa pang-araw-araw mong practice. Dapat mo lang malaman na yung baril mo ba ay gumagana ba sa ganong bala. Okay na yun. Alam mo na kung gaano kalakas. Okay na yun. Para pagka dumating sa totoong labanan, ay alam mo na gaano kalakas yan. At yung mga hollow point naman, alam mo na rin yun. Na alam mo na, kumbaga, kasi ang baril, isipin mo ang baril, pagka yan ikaw ay parang may duda ka sa iyong baril, lalong sumasama yan sa kaba. Yung parang nag-aalangan kay babatangal ito, babatangal nga yan. Parang ganun talaga ang mga baril. Parang meron kang self-confidence na yung baril mo ay nasa tamang kondisyon, walang problema sa mga hollow point. Okay, ang sabi nga dito, ang problema ng hollow point ay yung sa feeding malfunction, yung mga failure to feed. Kasi nga yung mga yung flat profile ng ano niyan, marami na tayong video nito Siyempre, hindi man niya rounded ganun. Ang bala kasi, hindi naman kasi ang bala niyan ay laging tuwid na ganun. Minsan gumaganon niya, no? Umaano sa gilid yan. Gumaganon. Pagka sa ramp, hindi naman sintro-sintro lagi sa ramp yan. Pag yan ay napunta sa tabi, sa halip na diretso, napapunta doon sa tabi, siyempre yung hollow point yun, hindi naman buo yung dulo, sasabit yun. So kaya yan ay tino-throating. May video tayo niyan kung paano mag-throating, at pinapalaala ko lamang kung kayo mag-throating, wag na wag niyong babawasan yung ramp, yung baba. Wag na wag mong babawasan yan. Wag na wag mong kikikilin yan, yung baba ng barrel, yung ramp. At saka yung ramp ng receiver. Wag na ng receiver, wag na wag mong babawasan yan. Pwede mo lamang yan ipalis. Ano yung palis? Kikinisin mo lamang, papakintabin mo lang para madulas yung bala pagka sumampa doon sa ramp. Kaya nga ramp Pero never mo yan, dahil pag yan ay nasubrahan, ang bala mo ay magiging unsupported. At pag malaking porsyento sa iyong bala ang unsupported, may posibilidad na pumutok yan doon sa puwitan ng basyo at magkameron ng backfire. Doon maraming nadidisgrasya. Kaya wag na wag mong yan. Ang throating ay ang inaalis ay yung gilid. May video tayo niyan para para mas maliwanag. Okay, may demo tayo niyan. Panoorin na lamang ninyo kung paano ang pag-throating. May ginawa akong video niyan. So, wag kayong basta-basta magto-throating nang hindi ninyo kabisado. Wag kayong kikil ng kikil, bawas ng bawas, dahil yan ang bakal na inyong binawasan. Hindi na ninyo maibabalik yan. Mahirap nang mag-rebuild. Okay? Mga machinist lang ang nakakapag-rebuild. Okay, so yan ang aking advice. So yan, at
yung yung feeding malfunction ang nakakaproblema sa mga hollow point. Hindi kagaya ng mga round na dire-diretso lang sa ramp, at madaling mag-slide doon sa chamber. Okay, so yung mga hollow point, yun yung mga nagja-jam at failure to feed. At yung mga bala na hollow point na yan, may firearms compatibility. Dapat compatible yan sa inyong firearms. Hindi kamukha ng mga modern striker fired pistol. Mabababa yung ano niyan, yung axis nila. Yung mga bagong handgun ay generally madaling mag-cycle ang hollow point flawlessly. Pero yung mga classic 1911 design, yung mga older pistol, yan yung mga namimili, namimili ng bala. Ang gusto lamang talaga niyan ay yung rounded point. Yun lamang ang gusto niyan. Kasi nga, nung magtataka na naman kayo, kasi sabi sa history, nung tinisting ang final test ng 1911, 6,000 na bala, wala man lamang naging malfunction. Samantalang yung Savage, 37 ang malfunction sa 6,000 na bala. 2 araw nilang pinagkumpara yan, tinitesting. Pag mainit, pinapahinga. Okay, so nililinis din naman nila siyempre. So yung 1911, walang malfunction, 600 rounds, 6,000 rounds. Okay, kasama si John Moses Browning sa pagtitesting. Siyang nag-initiate ng pagtitesting. So kaya yan ay ibinigay sa mga sundalo bilang sidearms nila. Noong 1911 yan. Noong 1910, I think December yun, 1910. At noong 1911, formal nang ginawang sidearms yan ng mga American Army, US Army. So yun ang history niyan. Tapos sasabihin niyo, bakit nagmamalfunction? Kasi ang balang ginamit nila noon ay yung mga hindi hollow point, rounded. Hindi man hollow point. Yung mga bull rounded. Isang klaseng bala lamang ang ginamit nila. Ngayon, gagamitan mo nung ngayon ng 1911 ng biglang hollow point, hindi naman niya nakadesign. Ang 1911 talaga, yung mga GI, yung mga government issue, hindi naman talaga yan nakadesign sa hollow point. Hindi man kamukha ng mga bagong modern na mga striker fired at yung mga newer handgun. Hindi naman yan. Mantakin mo na 1911 pa din-design yan. Hindi ko alam kung may hollow point na nun. Hindi nga nila tinisting sa hollow point yan. So, ngayon, hindi nga nakakasira ng barilang hollow point, pero nagjajam. Yan ang sabi sa history. Firearms compatibility ang tawag doon. Hindi compatible yung mga 1911 sa hollow point. However, pero nagagawa niya ng remedyo ng mga gunsmith. Anong ginagawa? Tinotrotting. Inaayos yung ramp. Kaya ngayon, may mga barrel na ngayon na mga ramp barrel na. Okay, so ramp barrel na, yung mga modern na mga 1911 ngayon, yun ang compatible sa hollow point. Ngayon, huwag kayong magtaka kung ang inyong mga 1911 ay yung mga sinaunang 1911, yung mga standard model. Okay, so yun. Okay. At wala yan, hindi siya compatible. Okay, hindi compatible yan. Kaya kung gagamit kayo ng
hollow point sa inyong mga baril. Ano man baril yan? Testingin ninyo. Testingin ninyo muna ng mga 2 magazine na walang at marami ring klase ng hollow point ha. Baka naman tinisting ninyo doon sa isang brand na hollow point. Yun ang gamitin ninyo yung brand. Kung doon ninyo tinisting, wag na ninyong gamitan ng ibang brand na na hollow point kasi iba-iba din ang dulo ng hollow point, hindi naman pare-pareho din. Merong malaki merong maliit. Okay, so yun lang ang gamitin ninyo kung anong tinisting ninyo kasi nagiging nga yan nagiging mapili sa bala. O yun ang ma-advise ko. Huwag yung hollow point ibang brand naman, baka naman magkameron din ng problema. So yun ang advice ko sa inyo. Okay, at ang hollow point ay ginagamit sa pang self-defense. Kung magpa-practice kayo sa hollow point ay para masigurado lamang yung brand na yun ay compatible doon sa inyong baril. Okay. Okay, at ang self-defense verification yung tinatawag nating self-defense verification before relying bago kayo gumamit ng hollow point ammunition pang self-defense purposes, kinakailangan you must test a full magazine. Kailangan testingin ninyo ng full magazine or 2 or 3 magazine sa range para ma-confirm ninyo na 100% reliability in your specific gun. Okay Maliwanag. At kung yung brand na yun ang inyong tinisting, di yun lang ang inyong gamitin. Baka naman sa ibang brand yan ay ayaw din. Maliwanag. So yun, para kasi ito yung tungkol naman sa mga arms ko, Rock Island Armory lineup, included yung mga 1911 series, handless, hollow point, relatively well-formed, budget-friendly firearms at reliable, heavily depends on the specific model and variation. Yung mga GI series, mil-spec model, ito yung mga model na classic GI entry, yung government issue entry level 1911 features unpolished. Ito yung unpolished hindi man lang pinalis ito, hindi man lang na-throating. Ito yung may narrow feed ramp true to na ginawa ni John Browning original 1908 design. Ito yung mga 1908 design ito yung mga models na notoriously na namimili ng bala. Frequently experiencing na nakaka-experience ito ng jam, failure to feed, errors when shooting wide. Yung mga wide cavity hollow points. May mga wide cavity kasi na hollow points hollow point. Okay, so yun, namimili yan. They are optimized primarily for rounded full metal. Pang rounded full metal lang talaga sila na mga bala. Okay. Pero yung mga Rock Tactical Series, if your model belong to the upgraded Rock Island Tactical Arms Corps including factory modification, may mga na-modified na like lowered flared ejection port. Yan yan yung mga slightly better believed feed ramp. Okay, so yan kung nakakabilang dyan sa mga modern na mga series ng mga 1911, yan yung mga friendly sa hollow point. Pero inuulit ko, kahit paanong model ng baril ninyo, kahit paanong model yan, testingin muna ninyo ng sabi 2 magazine para masigurado ninyong 100% walang malfunction. O so yan, paulit-ulit na tayo, baka sabihin na naman ninyo dyan, sirang plaka na tayo. Okay, so marami pang tayong dapat pero yun din naman ang sinasabi ang sabi nga 200 rounds break-in arms corps firearms are made. Yung mga bagong
i-break in ninyo mga 200 rounds. Yan. Or, so yan ang mga sinasabi dito. Upgrade. Una-una, upgrade dapat yung inyong magazine. Kasi meron ding ang dahilan ay sa magazine. Meron tayong video niyan kahapon lang. Okay, so tingnan din ninyo yung magazine ninyo kung ayos ba. Minsan sa magazine naman ang problema, namimili din ng magazine. So dapat alamin ninyo lahat ang sakit ng inyong mga baril bago kayo sumabak sa anumang bagay. Okay, so yan at sakit nilala muna natin. Okay, shout out na lang muna natin yung ating mga community spotlight para importante rin kasi sa akin itong mga to eh. Okay, shout out kay Eddie Garcia, 41 ang iyong engagement. Shout out kay Larry Quezon, 7 ang iyong engagement. Shout out kay Rag Ferns, meron kang 100 plus engagement. Shout out kay Lord Williams, meron kang 15 engagement. Shout out kay Boy Omay, meron kang 100 engagement. Perfect. Okay, at baka meron pang hindi nakaka-subscribe, please subscribe po yung ating YouTube channel, Pinoy Panams Instructor, at YouTube channel ng aking kaibigan, yung nagturo sa atin ng pag-YouTube, Jun Sahibert. Ngayon din yung sa nating kaibigan na si ROC, Out of the Box, Renegade Offline Channel. Okay, maraming salamat po. Hanggang bukas muli. Pipilitin kong masagot lahat ang inyong mga katanungan. Please lang, kumplituhin ninyo ang inyong mga tanong. Ilagay ninyo ang model, ilagay ninyo ang caliber, ilagay ninyo ang brand para hindi tayo mahirapan ng pagsagot at hindi tayo pamali-mali. Okay, God bless sa inyo lahat. Thank you very much.